You are watching MDN Teleradio. The views and opinions in this video are those of the anchor, the program host, and its guests, do not necessarily reflect the views of MDN Teleradio. Furthermore, the assumptions, views, opinions, and insinuations made by the administrators through the programs and the comments do not reflect of the management of MDN Teleradio, Mindanao Daily News, and the page itself. Welcome mga ka-edukasyon and welcome to MDN Teleradio's Aksyon Edukasyon. Watch us anytime, anywhere. Ubani kami kada Thursday 4 to 5 p.m. I am your host, Doc Janry. A big shout to all our viewers, especially kay Ma'am Cherry, Ma'am Weng, and of course to my CID family. Ma'am Lori, thanks sa support. It's GOD family. Hello Sir Salio, to the entire division office personnel, sa mga school heads nato diha, no? Mga teachers, mga students, o sa tanan natong suking televiewers all over the world, welcome. Ayaw ka mo kalimot og like og share sa tuang programa, og sa mga naay pangutana, type lang diha sa comment og ato kana silang pagatubagon. Sa atong mga bag-ong televiewers sa Aksyon Edukasyon, namugna kining programa kay alang suporta sa edukasyon para sa new normal. Nakakita yung mga lessons nga mga mapaminawa nato og ilabi na ang atong mga eksperto nga atong mahinabi. So, maayong hapon diha, Ma'am Disa, ug ay kalimot sa atong mga gwapong bisita karong hapon. Yes, Doc John, maayong hapon mga higala, ug maayong hapon sa mga naka-view ug live karon sa atong Facebook page at Mindanao Daily News. Watch us anytime, anywhere. Lain na sad nga Webes mga higala, Nobyembre 12 tuig 2020, mag-uban na sad ta isa ka oras, alas 4 hangtod alas 5 ang takna sa hapon, diri lang sa MDN Teleradio, Aksyon Edukasyon. So sakto ka Doc Jan, no, karong hapon na atay duha ka mga banggiitan nga mga lalaki sa ilang field para muhatag og impormasyon para sa ato karong hapon. So una, sugdan nato Doc Jan, atong una nga guest, ang Dalcy sa Southwest 2. Akong maayong nga higala team power, Sir Jamar Coquilla. Sir Jamar, may hapon. So, maayong hapon, Ma'am Desa. Maayong hapon, Doc Jan. Maayong hapon sa atong binating tigpaminaw. Ilabi na sa estudyantsi sa Alternative Learning System sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City o ilabi na sa mga kasikbit nga lugar. Ako di ay si Jamar Coquilla, ang District ALS Coordinator sa Bukirang Bahin sa Cagayan de Oro City, sa bayanga nga barangay, Mambuaya, Dansulihon, Tignapuluan ug Bisigan. So karong hapon na mga igsuon atong pagahisgutan kabahin na sa Module 2 diin gi-discuss ni Ma'am Robinet atong unang Webes, diin atong parayunon karong hapuna. So, akong paghahisgutan karong hapuna, mahitungod sa Module 2, which is the interpersonal communication. So, unsa man yung mga igsuon? So, ang interpersonal communication, kabahin kini kung giunsa nimo pakipagsandurot sa usa ka tao o usa ka personahe isip ikaw trabahante sa mga establishmento o sa mga ubang lugar. So, ang objectives ani mga igsuon, mao kini ang musunod. Una, identify and demonstrate nonverbal communication. Ikaduha, listen actively and speak appropriately. Ikatulo, identify and practice good customers and service skills. So, makita nato sa inyong screen mga igsuon, no, ang communication process. So, nakita ninyo diha si sender o si receiver. So, sa message o feedback. So, pag tukion diha mga igsuon, kung giunsa nimo pagpadala sa mensahe sa usa ka tao,
So, base sa imong pag-istorya, kung giunsa nimo pagpadala kini sa laing tao, nag base pod kini sa receiver kung giunsa niya pag-response. Kay sa giingon na, daghan nga mga butang nga dili kamo magkasinabot tungod kay naay miscommunication. So karon nga po na mga igsuon atong pagatukion kung giunsa nato ka epektibo pagpadala sa mensahe o giunsa pag-interpret sa receivers para mahatagan og sakto nga feedback. So, sukip di ini mga igsuon sa atong module 2 nga interpersonal communication na naay sukip ni ani nga mga 7 ka learning activity sheets. So una ani nga learning activity sheets mao ang learner's reflection. So kani mga igsuon atong mga dinapit nga tigpaminaw, dili kani usa ka exam nga naay wrong, naay correct. Kini mga igsuon usa kini kasukdanan diin ang usa ka personahe kung asa ra gyud ang iyahang kapasidad. So sama ini nga mga pangutana or nga statement using a variety of strategies to listen carefully to others. So kung sa one, kung i-check na to ang one, diin buot nagpasabot nga I don't have any experience doing this. So, buot pasabot, wala kay mga eksperyensya nga nagian, kabahin na yan eh. So, i-check nimo ang number 1. Number 2, I have a very little experience doing this. So, kung naakay gamay nga mga eksperyensya, kabahin ni ini, so imuhang checkan ang number 2. Sa ikatulo, I have some experience doing this. So, buot pasabot, murag daghan-daghan na gyud imong naagian kabahin ni ini. So ang imong chikan is number 3. And of course, and number 4, I have a lot of experience doing this. So buti pasabot, makita na sa imong facilitator nga maayo na ka ni ini. Og take note mga igsuon. Sa every numbers nga gihatag diri, isa lang ang inyong chikan, dili tanan kay isip ka ni mao kani atong mga experience nga diin sumbanan sa atong maestra kung asa ta niya i-intervene. So sa learning activity sheets 2, so sa ikaduhang learning activity sheets nga nasukip ni ining learning strand number 2, mao ang non-verbal communication. Unsa may buot pasabot ana mga igsuon ang non-verbal communication? It is a way to communicate using your body through gestures, facial expression, using hands or feet, eye contact, postures, and other ways of communication without using words and language. Some examples of non-verbal communication includes nodding one's head in agreement and rolling eyes in disagreement. So, kay balo man tagin karon mga igsuon nga naa kita sa pandemya. So, murag applicable gyud kaay ni siya karong panahon na mga igsuon. So, wala sa og ang non-verbal communication may igsuon nagpakita kini kung unsang atong facial expression kung ikaw nasuko ba? Ikaw nagkatawa ba? Or nalipay ba? Ikaw nahadlok ba? Pero dili nato maklaro karon mga igsoon kay nganuman naka-face mask na tangtanan. So kung nasuko atong mga kaistorya wa ta kabalo nagkagot na sa inyo karon kagana bagig kay ani ko anon. Oy pero wa ta kabalo kay nganuman nasampungan man sa face mask so advantage kaayo kung natay ko anon mga igsoon. So nakita nato diha sa inyong screen mga igsoon no. Ang example kung unsa atong mga non-verbal communication kung na-amaze ka. So di ba? Nakita na to diha nga wow, unsa ba? Gitagaan ba kag dakog balon sa imong mama? Or wow, nakita nako si crush sa station. Or eager, nasuko ka.
sus wala ko gipansin sa akong crush. Nilabay mo unta sa akong atubangan. And happiness, of course. Makita gyud ato hang tanan nga ngipon pero sa gikaingon ko na dili na nato ma-notice nga nalipay ta or nagisita kay tungod kay naaman kitay face mask. So, ang activity ani mga igsuon is choose 5 nonverbal communications that you can frequently use and write a sentence on how or when you use it as means to communicate. So, sa mga maestra nga inyong gikuan sa inyong learning activity sheets, dito sulatan ninyo kung unsa mga magsulat ka mo sa 5 ka nonverbal communications, dayon imong i-explain. So, say for example, shaking hands. So, nonverbal communication na siya. So, unsa may but pasabot ana? Unsa man paagi nimo or unsa may but pasabot kung mag-shake og hands ka? So, nag-congratulate ka. Example lang na siya, nag-congratulate ka. Or, nodding your head. Unsa may but ipasabot anang nodding your head? So, siguro, gisugo ka sa imuhang maestra or gisugo ka sa imuhang boss. So, niyango ra ka. Subot pasabot, ni agree ka. So, mauna ang mga example kabahin sa ato ang activity sa learning activity sheets number 2. So sa atong learning activity sheets number 3, effective listening and speaking strategies. So unsa man ang isuon. So grabe gyud kay ni siya ka importante mga isuon, no? Ilabi na kung kita naa sa trabahoan, sa atong boss, sa atong mga kauban. Kay nga naman, mo kini ang bugtong rason diin nganong mag-away ang mga coworkers o manager tungod kay wala ni sa tua ang effective listening and speaking strategies. Naiuban sa tua nga, ilabi na kinatay kauban nga mga sip-sip, usahay, dugangan. Dugangan. Abi bitaw ni mo sir, si kuan sir. Pero ang iyang istorya is wala to'y negative, wala po to'y positive. Pero tungod kay ang isa, gusto niya nga musikat siya sa iyang agalon, so iyahang dugangan. So, pag istorya day niya, gidugangan na niya. So, nanay, away na hitabo. So, una, so dirita sa listening. So, sa listening. So, be attentive. So, while ang manager or ang imong kauban nag-istorya, paminaw, pay attention sa iyang gipang istorya haron, mahipatik sa imong alimpatakad kung unsa ang buot niya nga ipahibalo para sa imuha. Sunod. Ask an effective question. So, mangutana ka sa mga epektibo nga pangutana kabahin rapod sa inyuhang gipang istoryahan. Dili nimo i-appeal ang mga istorya nga mga nonsense na gawas kung ang inyong istoryahan is mga kabuang, mga hinangal, pero kung mga ang gipang hisgutan is mga pang-professional na, so kinahanglan nga dapat sa tarong nga paagi pod nimo i-deliver. Sunod. Request clarification. So kung naa kay mga pangutana kabahin sa istorya sa imong manager, kung wala kay maklaro sa imong pagpaminaw, so ayaw kalimot pag pangutana utro para malikayan ang misinterpretation. Sunod, paraphrase. So kabahin sa gisgutan imong duki-dukion para masabtan gyud nimo kung unsay ang hibalo or gipadala sa imong manager kabahin sa inyong gipang hisgutan. So, summarize pinakalas. So, imong i-summarize ang tanan nga mga gipang istorya o mahimo gani para di gid malimtan, imong isulat kini para matagsa-tagsa nimo og recall kung unsa ang sabot sa imuhang manager. So dinhinta sa effective speaking skills and strategies. So nahilakip diri ang be clear,
brief, concise, to the point. So kung ikaw mag-istorya, labi na kung kini importante kaayo bahin sa negosyo, kinahanglan klaro ug tataw kaayo sa imuhang pagpahibalo para sa imong mga sakop para kini dili sila magkatibulaag, magkalampag. Sunod, be polite and friendly. So kini mga igsuon. So kung mag-istorya ka, dapat naay pinapataban nga smile para sa ma-encourage ang imong kaistorya nga, wow, wholesome kay niya akong kaistorya, no? Sunod, be honest. So sa gikaingon ko na ganina, be honest. Dili nimo dugangan, dili pod nimo kulangan kung unsa ang mensahe nga gipadala or gipadangat sa imuha. So sunod, be respectful. So unsa man na siya. So bisan pa man og naay mga butang nga imong nadunggan nga makita nimo nga negatibo, hinaot unta nga imo unta kining walaon. So next please. Learning activity sheets number 3. Learning activity sheets number 3. Identify skills from strategies that you have used for effective listening and speaking. So interpersonal relationship or communication. So my listening skills. So ibutang nimo my listening skills. Dayon my speaking skills. So mo niya atohang activity. Sunod. Sir Jemar, ato sang i-post kadyot ang atong lesson og mga kaedukasyon balik sa kita gikan sa pipilang pahinumdom.